Binoto ko 'to kasi kapatid ni ganyan, binoto ko 'to kasi tatay ni ganyan. At babalik sa political dynasty kung bakit palaki at palaki ng mga corruption na nangyayari. You must choose wisely, you must vote wisely, must vote wisely. 4 na dekada na ang nakalilipas mula nang itakda sa 1987 Constitution ang pagbabawal sa mga political dynasty. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring kaukulang batas tungkol dito. Muling isinusulong ni Senador Robin Padilla ang Senate Bill No. 18 o ang Anti-Political Dynasty Act upang pigilan ang sabay-sabay o sunod-sunod na panunungkulan ng mga magkakamag-anak. Ano kaya ang pulso ng publiko sa mungkahing ito? Laganap ba ang political dynasty sa inyong lugar? Ano ang mga napapansin ninyong epekto nito sa pamamahala o sa mga mamamayan? Yung local government namin comprised of a lot of families. Instead of yung campaign yung binibigay nila sa amin, they're selling us their names. Ipapalitan lang sila sa iba't ibang miyembro nila. Walang nangyayaring pagbabago, hindi nagiging progresibo yung serbisyo para sa mga mamamayan nila. It is definitely present. Isang pamilya sila doon. They would be the ones who get the long end of stick. Since they have a lot of members, it would be easier for them to implement whatever is best for themselves. For me personally, yes. If may political dynasty na nangyayari, it's just a chain reaction. Hindi siya nagiging efficient kasi iisang pamilya lang yung nagpapatakbo. Nasa isang pamilya, sila-sila pa yung sariling nag-aaway. Ang nangyayari, ang nagiging kawawa is yung mamamayan pa rin. Sa iyong palagay, bakit nananatiling malakas ang political dynasty sa Pilipinas? As an education major, we are quite lacking in the education sector. It also results in some voters just going with who is famous and who they know personally. Instead of researching or knowing facts of the candidates, we usually go for who we know personally and who is matunog. Kung maipapasa ang panukalang ito, sa paanong paraan kaya nito mababago ang ating sistema ng halalan at pamamahala? Kung mapapasa yung anti-political dynasty and if it is implemented well, I think magbibigay ng platform to people who are deserving and to people who actually does not rely simply on family backgrounds, but their own credentials. And we must also ensure that if this implementation becomes a law or becomes a rule, it should be implemented with consistency at walang kinikilingan, even if people in power were involved. Feeling ko doon mas nabibigyan natin ng chance yung iba. Bakit natin i-hinder sa kanila yung chance na or the opportunity to serve the people? Hindi lang to nababase lang sa pagbabago ng batas, na nakabase rin to sa pagbabago rin ng ugali ng mga botante, pagbabago rin ng prinsipyo nila kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari sa sarili nilang mamamayan, sa sarili nila at sa, of course, sa bansang Pilipinas. Napaka-importante bagay rin siguro yung moral compass, lalo na sa parte na yun, sa ethics ng pagiging isang public servant. Higit pa sa politika, ang usapin ng political dynasty ay tungkol sa kung paano natin mapapalakas ang demokrasya at matitiyak na may pantay na pagkakataon ang bawat Pilipinong nais maglingkod. Kayo, ano ang inyong pananaw? Pag-usapan natin yan sa comment section.